you ready to dance for the Lord tonight? Come on, say, I give my praise. 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 Come on, give him your praise. Ayan, muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan. So, hintayin lang po natin ng kaunti na makapag-settle down lahat. So, habang ang iba ay naghahanap ng kanilang mga seats, ay gusto ko lang i-remind sa bawat isa, nakikita naman natin no, yung ating slide. This month ay Love Month na. Yan, ilang araw na lang in fact, ay Hearts Day na. Kaya nga ngayong Sunday ay mauuna na akong bumati. Ayan. Mauna akong bumati sa bawat isa ng Happy Hearts Day or Happy Hearts Month or Happy Love Month. Ayan. So, actually pwede nyo rin nang batiin ngayon yung inyong mga katabi. Ayan. Pwede nyo nang gawin ngayon. Ayan. Di ba? Kasi baka may date yung katabi mo sa Wednesday, hindi mo na mabati. Ngayon pa lang batiin mo na. Ayan. So, buwan na naman muli ng mga puso. Ayan. At next week, kabi-kabilang post na naman yung ating makikita no, sa Facebook, sa IG. Nako. No? Magpo-post ba kayo sa Wednesday? Ayan. No? So next week, kabi-kabilang post na naman yung makikita natin ng mga asawa, mga partner na ifiniflex yung kanilang mga regalo, mga flowers, snacks, di ba? Mga regalo mula sa kanilang minamahal. Alam niyo ako personally ay every time na makakakita ako ng mga gantong klaseng pictures ay tuwan-tuwa ako. No? Nakakatuwa. Kasi dito mo makikita yung iba't ibang expression ng pag-ibig, no? Iba't ibang expression ng pag-ibig mula sa isang tao doon sa kanyang minamahal, di ba? Yung iba, traditional, di ba? Medyo, ayan. Hindi na ako nag-grab ng ibang picture sa Facebook. Ginamit ko na lang yung picture namin. Ayan. Baka, para walang ano. So, di ba? May mga tao na medyo traditional sila pag nagsiselebrate ng Hearts Day. Yung iba talaga nagbibigay mga flowers, chocolates. Yun talaga madalas no? Marami ba dito nakakatanggap ng flowers and chocolate? Yan. So, ayan, mga... yun. Yung iba naman, yung iba kasi ayaw nila ng flowers and chocolate. Bukod sa traditional na nga, hindi pa practical. So yung mga practical na tao, mas gusto nila grocery o kaya bigas. No? Mas practical yun kasi yung mga flowers, bukas lang lanta na yan, di ba? Pag chocolate, nakakataba daming calories Kaya ano na lang, grocery mo na lang, di ba? O kaya naman yung mga ibang asawa, sinasabi nila sa asawa nila, ay, kasi kapag grocery, pang sa atin din yun makikinabang din kami. Maganda yung pang personal mo, di ba? Yung sa'yo, di ba? So, syempre iba, di ayoko yun, perahin mo na lang, di ba? Minsan yung iba, ganun, perahin mo lang. Usong-uso ngayon yung mga money bouquet, di ba? No, nakakatawang makita yung mga ganun, yung mga tig-1,000 na ka-korting parang flower, no? So, yung iba, money bouquet. Tapos yung iba naman na hindi nila love language yung gift, no? Kahit na grocery man yan o flowers man yan, hindi nila masyadong super na-appreciate. Yung iba, mas gusto nila, lalo na kung ang love language ay quality time, no? Mas gusto nila yung lalabas kayo, di ba? Mas na-appreciate nila yung gano'n. Naalala ko po, no?
yung isang pastor na aking napakinggan, na sabi niya sa mga mag-aasawa, huwag nating lilimutin ang minimum. Minimum. Kasi nga, tapos na yung honeymoon kinasal na kayo. So pag honeymoon, di ba usually yung mga out of the country or out of town. Tapos usually sa mga luxury hotel or fine dining, di ba? So dahil ngayon kasal na kayo, minimum na lang. Yan. Huwag nating lilimutin yung mga minimum natin. Yan. Kahit tayo ay ilang years na sa marriage. No? So dapat may quality time pa rin tayo together. So ito yung iba't ibang expression ng ating pag-ibig sa ating minamahal. So, speaking of expression ng pagmamahal, no, alam ko pong familiar kayo dito sa kataga or kaisipang ito. No? To love is a choice we make every day. Diba? To love is a choice we make every day. So, it is a conscious choice, no? A conscious choice. Ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, ngunit ito ay isang kapasyahan, no? Ito ay isang kapasiyahan. Yan, 'di ba? Lipas na tayo dun sa kaisipan na parang lang 'yun during teenage years, 'di ba? Lipas na tayo dun sa kaisipan na ang pag-ibig ay parang alam niyo 'yun, yung hormone-driven na feeling ng excitement, kilig, di ba? Yung may pakuryente, may pa-sparks pag nagkikita kayo, di ba? O kaya naman yung sa pelikula na mga napapanood natin na parang sinasabi nila, hindi ko makontrol yung aking damdamin, hindi ko pwedeng piliin or diktahan ang aking puso, di ba? I am falling in love, no? Yan yung mga napapanood natin sa mga teleserye, di ba? Pero ang totoo po niyan, mga kapatid, no, we don't fall in love, di ba? Kasi kapag sinabing fall in love ay parang gravity, wala tayong control doon, hindi natin kasalanan yon, parang gravity ang magpapahulog sa atin, no? So, actually, no, ang katotohanan po is we don't fall in love, we walk into love. Diba? We walk into love. Meron tayong conscious na pagpapasya, na piliin at lakaran ito. Diba? Alam ko nakaka-relate sa atin ang marami dito. Kasi nga, diba, lalo na sa pamilya. Kasi kung damdamin lamang ang pag-ibig, di ba? Pag nagkatampuhan kayo ng iyong asawa, hindi mo na siya pagluluto kasi nagtatampo kayo. Di ba? Bahala ka dyan magutom. Di ba? No? Pero hindi, di ba? Hindi naman tayo ganun. No? Minsan, kahit na nakakalimutan niya ng 100 times mo nang pinaalala na, pakiayos yung pakipalitan yung ilaw sa pundi na, di ba? Kahit 100 times mo nang inulit, tas di pa rin nagagawa, di ba? Pinagluluto pa rin natin sila, pinaghahain pa rin, di ba? May kasama pang kape yun, no? Sa lagay na yun, nagtatampo pa yun, ha? No? So, pag hindi nagtatampo, paano na lang, no? So, kasi nga, no, ginagawa natin yun kasi tayo ay nagmamahal, di ba? Kasi tayo nagmamahal, no? Hindi lang naman to nag-a-apply sa mga mag-aasawa, even sa buong pamilya, no? Even sa parent-child relationship, nangyayari din to, di ba? Mga magulang, no? Minsan kahit na harap-harapan tayo sinusuway ng ating mga anak, yung talagang alam nila na hindi talaga sila susunod, di ba? Kahit na gano'n, minsan binabaonan pa rin natin sila, di ba? Hinahatid sundo mo pa rin sa school, no? Kasi nga, tayo ay nagmamahal. Diba? Hindi lang naman din sa mga, baka mamaya sabi, maraming kabataan today, no? Sabi ng mga kabataan, puro na lang, parents na lang. So, tayo ng mga kabataan, nag-exemplify din naman tayo, nagpaparamdam din tayo ng ating pag-ibig sa ating mga magulang, diba? Minsan, kahit na may mga, alam mo na yun, yung mga outdated na ng mga prinsipyo si nanay, na ini-impose nila sa atin, diba? Hindi naman tayo lumalayas ng bahay. No? Hindi naman tayo naghahanap ng bagong nanay, di ba? Kasi nga, mahal natin sila. No? Kaya ang ginagawa natin, we communicate well, parang, di ba? Kasi nga nagmamahal tayo eh. No? Nagmamahal tayo. We choose to love. Di ba? So, ang pag-ibig, no? Tulad na ng mga example natin kanina, so love is not just a feeling. Di ba? Love is not just a feeling. It is a choice, no? It is a choice. Kung babalikan po natin, yung tinanong ng mga Pariseo kay Jesus Christ, no? Sabi nila, teacher, ano ba yung pinakamahalagang commandment? No? Kasi, di ba yung mga Pharisees, sila ay mga experts sa law at napakarami nilang law na sinusunod.
'Di ba? Ang dami-daming law. At tinanong nila si Jesus, sinusubukan nila si Jesus, ano ba yung pinakamahalagang commandments sa lahat? Now, ito yung sagot ni Jesus. And He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and the foremost commandment." No? And the second is like it, tulad din nung unang commandment, "You shall love your neighbor as yourself." Upon these two commandments hang the whole law and the prophets. So kung mapapansin natin, ito ay isang utos, no? Itong hinighlight ko dito, you shall love, no? You shall love. Ibig sabihin, ito ay hindi isang damdamin na hindi nating makontrol, no? So dahil ito ay inutos, so ang pag-ibig ay isang bagay na maaari mong pagpasyahang gawin. No, tuloy po tayo, no? Sabi ni Jesus sa verse 40, Upon these two commandments hang the whole law and the prophets. So sabi ni Jesus, kung babasahin mo yung buong Biblia from cover to cover, tapos bibigyan mo ng summary, di ba? Kung bibigyan mo ng summary o buod, dapat lalalim ka sa pag-ibig mo sa Panginoon, sa Diyos, at sa iyong kapwa. No, lalalim ka sa pag-ibig mo sa Diyos, lalalim ka sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Di ba? Hindi pwedeng si Lord na lang, yung love ko, kasi yung hirap eh. Di ba? No, so hindi ito pwedeng paghiwalayin. Nagmamahal tayo sa Diyos, nagmamahal din tayo sa ating kapwa. Pero pansinin po natin, no, madalas na nangyayari kapag feeling natin na lumalalim na tayo sa ating knowledge sa Bible, anong nagiging ugali natin? 'Di ba? Minsan, ang dali na nating magmatsyag at pumansin sa pagkakamali ng ibang tao. Kasi ang dami na nating alam sa Bible eh. Alam natin, uy, parang ito dapat yung tama, 'di ba? Ito yung mali. So the more na lumalalim tayo in our knowledge with the Word, sometimes, no, mas mabilis sa ating makakita ng mga pagkakamali ng ibang tao. No, hindi na ako lalayo. Kunyari na lang, dito na lang sa service, 'di ba? Minsan pag habang lumalalim tayo, linggo-linggo nakaka-attend tayo, 'di ba? Minsan na nakikita natin, nakapikit siya. Word of God pero tinutulugan niya. 'Di ba? Minsan mga ganun na yung mga nakikita natin. Pero dati hindi naman yung big deal sa atin, 'di ba? Parang dati naman kahit naman saan ka magpunta na may public speaker, kahit graduation pa 'yan, kahit na ano pa 'yan ng insurance, 'di ba? Lagi may nakapikit, lagi may nakakatulog. Pero ngayon na mas malalim na tayo sa Lord, 'di ba? Minsan nakikita natin, 'di ba musician 'yun? Hindi na siya excited sa Word of God. Diba? Minsan gano'n na yung nagiging ugali natin. So nagiging baliktad, no? Dapat baliktad. Habang tayo ay lumalago, dapat lalo tayong napapamahal sa Diyos, lalo din tayong napapamahal sa ating kapwa. Diba? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Maring ang iba, no? Isipin natin, ang hirap eh. Ang hirap na mamahalin ng taong to eh. No, hindi ko feel. 'Di ba? Remember, tulad nga na sinabi natin kanina, loving is not a feeling, it is a choice. 'Di ba? Pwede bang pakisabi mo sa iyong katabi, loving is a choice. Yan. So, dahil inutos ni Jesus, no, kanina nabasa natin, no, dahil inutos ni Jesus, ibig sabihin, ito ay bagay na pwedeng piliing gawin. Diba? Isang bagay na pwede nating pagdesisyonan. Isang bagay na ating pinag-iisipan. Diba? Sabi nga dito sa binasa natin, buong isip, buong puso, buong kaluluwa. Ibig sabihin, involved yung iyong pagkatao kapag ikaw ay nagmamahal. Diba? So, ibig sabihin ng pagmamahal, hindi ito aksidente. Paggising mo, ito na, nagmamahal na ako. Diba? Involved ang buo nating pagkatao. Ito ay dinidesisyonan at pinipiling gawin. Last week, no, if you will remember, nandito po ba kayo last week? Yung pinrich po ni Pastor Dan. So, ang pinakamahalagang treasure sa buhay ng isang Kristiyano, 'di ba? Ang sabi sa Matthew, for where your treasure is, there your heart will be also.
'Di ba? So kung nasa ng iyong puso, kung ano yung iyong pinakamamahal, pinakapinaglalaanan mo ng iyong oras, yung kumukonsume sa iyong pagkatao, yan ang iyong treasure. 'Di ba? At sa buhay nating Kristiyano, wala nang iba tayong treasure, kundi ang Diyos. 'Di ba? Ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Lord. And it is the same as our verse, no, nung una. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Tayong lumalalim sa pag-ibig sa Diyos. But today, no, sa umagang ito, let me continue with the second part naman nung ating verse today. Loving our neighbor as ourself. No, loving our neighbor as ourself. So, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No? Tulad ng parang ngayon pa lang hindi pa ako nagsisimula, parang may mga na kagad may mga iba-iba na tayong reaction, no. So ito yung tanong ko sa inyo, no. Loving our neighbor as yourself. Ito yung tanong ko. Minamahal niyo nga po bang tunay at tama ang inyong mga sarili? No, bigyan ko kayo ng konting moment to really think about it. Minamahal mo nga bang tunay at tama ang iyong sarili? Di ba walang problema pag sinabi nating, mahal mo ba ang iyong sarili? Oo naman, parang wala naman sa atin dito na hate yung ating sarili. Di ba? Lahat naman tayo, mahal natin ang sarili. Pero ang tanong, tunay at tama nga ba ang iyong pag-ibig sa sarili? Kaya ako to natanong, no? Kasi nga, paano mo mamahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kung yung sarili mo nga hindi mo kayang mahalin ng tama at tunay? 'Di ba? No, nagigets po ba yung ating pinupunto? 'Di ba? Sa mga tao kasi, kapag sinabing, mahal ko sarili ko, 'di ba? Bibigay lahat ng gusto. Yun usually yung kaisipan, 'di ba? Pag mahal ko sarili ko, bibigay ko lahat ng gusto. So, ibig sabihin, hindi mo rin talaga mahal ang iyong sarili. 'Di ba? Kung ibibigay mo lahat ng gusto ng katawan mo, 'di ba? Ang katawan natin gusto matulog eh. 'Di ba? Minsan mga 10 minutes pa lang sa work, parang papikit na kagad. 'Di ba? Yung natural inclination ng katawan natin gusto matulog, magpahinga, 'di ba? So kung pagbibigyan mo sarili mo, tulog ka ng tulog, tapos di ka na magtatrabaho, o paano ka kakain? 'Di ba? Paano ka magkakaroon ng pagkakakitaan? 'Di ba? So, yun yung hindi pwedeng lahat ibibigay, no, natin sa ating sarili. Ang katawan din gustong kumain. Aba, kung kain ka naman ng kain, di ba? Lalo na hindi in moderation yung ating pagkain. Ayan. Di ba? O kaya, kain ka pa ng pagkain, yung mga pagkain, alam niyo na, no? Hindi ko na kailangan isa-isahin. Ayan. Mga pagkain tinutukoy ko. Di ba? Magkakasakit ka naman. Di ba? At baka mapaaga pa yung pagkita niyo ni Lord. Di ba? Yun yung mahirap, pagkain ka ng kain. No? So kapag bigay ka ng bigay sa iyo, sa katawan mo, ng gusto ng katawan mo, so hindi mo rin talaga minamahal ng tama ang iyong sarili. Okay, iba puyat ng puyat, para racket ng racket, para kailangan makakip up tayo sa ng iPhone ngayon. Ano na ba yung iPhone ngayon? iPhone 15. iPhone 15 Pro Max, fully paid dapat. Di ba? Kailangan, ganun yung natin, bawal installment. Kailangan, no? Siyempre, self-love deserve ko to. Yun yung madalas nating iniisip. So, ngayon ding, racket ka, puyat ka ng puyat, kayod ka ng kayod, no? Tapos, magugulat ka na lang, tumatagos ka na sa pader. Di ba? Isa nga, kala mo ngayon, nagpe-praise and worship pa tayo. Pagising mo, ibang praise and worship na tong, ibang praise and worship na tong inattendan ko sa langit na praise and worship na pala to. Di ba? So, ang mahirap, no? Mahirap yung ganong klase ng pagmamahal sa sarili, no? And kidding aside, no, a lot of people today, alam kong napapansin nyo rin naman to, a lot of people today, maraming may poor mental health, ang daming may mga anxiety, depression. So, ang gusto ko lang impunto, tayo mga tao, we don't really know how to love and care for the self. No? Nag-agree ba kayo sa akin? Diba? We don't really know how to love and care for the self. So ito yung dilemma natin ngayon. Paano natin mamahalin ang ating neighbor as ourself kung ang sarili nga natin hindi natin alam mahalin ng tama?
Di ba? Kaya alam niyo po, dito ko mas naintindihan yung sinabi ni Jesus in John 13 verse 34. At ang sabi dito ni Jesus, nung siya ay nagtuturo sa kanyang mga disciples, ang sabi niya sa mga disciples, I am giving you a new commandment. No? Bakit new commandment kaya yung sinabi dito ni Jesus? Kasi tuloy lang natin, no? I am giving you a new commandment that you love one another. 'Di ba? Bakit new commandment? Kasi yung love one another, since time immemorial, Old Testament pa lang, 'di ba? Lagi na yung tinuturo, loving one another. Pero tuloy natin yung sinabi ni Jesus, no? Love one another just as I have loved you. No? Just as I have loved you. If you just love your neighbor as yourself, ang problema nga, iba-iba kasi yung klase ng standard ng ating pag-ibig sa sarili. Or worse, tulad nga na sinabi natin kanina, hindi pa natin alam kung paano mahalin ng tama ang ating mga sarili. Kaya nga ito yung sinabi ni Jesus love one another as I have loved you. No, love one another as I have loved you. So ang pag-ibig ngayon sa kapwa, hindi na tungkol sa'yo. No? Hindi na tungkol sa pagmamahal mo sa iyong sarili, hindi na tungkol sa standard mo ng pag-ibig, kundi sa standard ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal sa iyo ni Kristo. Kung paano kanyang inibig, ganon din yung klase ng pag-ibig na dapat iparanas mo sa iyong kapwa. Ngayon, kung hindi maliwanag sa iyo, kapatid, no? Kung hindi po maliwanag sa iyo ang pagmamahal ni Jesus para sa iyo, hindi ka makapagmamahal sa ibang tao ayon sa panawagan mo bilang isang Kristiyano. And so the love of Christ must be experienced so well para makapag-overflow sa ibang tao. No? The love of Christ must be experienced so well. Kabisado mo, araw-araw mong dama, araw-araw na totoo sa buhay mo ang pag-ibig ni Kristo para mag-overflow sa iba. No? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Maaring marami sa atin nag-iisip na ngayon, yung pagmamahal nga ng ibang tao, kapareho ng pagmamahal sa sarili, ang hirap na nga. Ile-level up nyo pa po ba? Katulad pa ng pagmamahal ni Christ, kakayanin ko ba yun? Di ba? Alam kong marami sa atin ang nag-iisip nito. Pero alam nyo, napakabuti po ng ating Diyos na alam niya na in the mere efforts of human ay napakahirap gawin. Kasi kung magmamahal ka lang sa standard ng tao, pwede kang mamili hindi ko siya feel Di ba? Pwedeng hindi mo gawin. Ay, ayoko Di ba? Marami naman nagmamahal sa akin Isa lang naman yan, wala namang kabawasan yan Di ba? Ganun Ganun ang standard ng pag-ibig ng mga tao. No? Pero tulad nga ng sinabi natin kanina, though mahirap gawin in mere efforts of a human, pero ito ay napagdidesisyonan, no? Dahil inutos ng Panginoon to love others, ito ay napagdidesisyonan, pwedeng piliin at matutunang gawin. Kaya alam nyo, gayon na lamang po yung panalangin ni Pablo in Philippians chapter 1, verses 9 to 11. Basahin na lamang po natin. And this is my prayer, sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. No? Sa ibang salin po, yung abound more and more, sa ibang salin, that your love keep on growing. That your love keep on growing. So you need to grow in your love toward
others. At yan po yung pag-uusapan natin sa umagang to. Diyan tayo mas magdudwell. No? Ang title po ng ating message for this Sunday ay Growing Love. Diba? Growing Love. Kakastart lamang ng taon. No? Alam kong marami po sa atin na marami tayong nililinang na aspeto ng ating mga buhay. Diba? Gusto natin this 2024, we will grow physically. Diba? Hindi yung physically na pag ganong growth. Parang ayoko na lang ganon. No? Hindi rin naman pag ganon kasi medyo late na. No? So, gusto natin mag-grow physically like healthier, stronger, di ba? Mas may endurance tayo, no? So yun yung mga gusto natin. Gusto rin natin mag-grow financially, di ba? Gusto natin mag-grow mentally and emotionally, no? Pero out of all this, naisip po ba natin to grow? Naisip ba natin mag-grow sa ating pag-ibig? Naisip ba natin yon na mag-grow sa ating pag-ibig? Kung i-rate nyo po yung inyong sarili by the way you love, no? Ano kaya yung i-grade nyo sa inyong sarili? Yan. So, napag-iisip-isip na sila. Yan. O kaya naman, kung ikukumpara natin ang ating mga sarili sa kung paano tayo nagmamahal dati versus sa paano na tayo nagmamahal ngayon, nag-grow ka ba? Lumalalim ka ba sa iyong pag-ibig? And so, for us to know if tayo nga ba ay lumalago sa ating pag-ibig, no, tignan natin yung mga characteristics ng growing love base dun sa panalangin ni Paul in Philippians 1 verse 9. So, meron lamang po tayong 2 punto sa mensaheng ito. So, una, no, a growing love must be filled by the knowledge of God's truth. No, a growing love must be filled with the knowledge of God's truth. Sabi po ni Pablo in verse 9, "And this I pray that your love may abound more and more in knowledge." So kung babasahin natin yung buong chapter 1, no, taking the context in mind, ang tinutukoy ni Pablo dito na knowledge ay spiritual knowledge. Na spiritual knowledge, yung klase ng knowledge na makakamtan lamang natin as revealed to us by the Word of God. Now, kung ang usapan natin sa umagang to ay pag-ibig, parang ang theology o doktrina, parang ito na yung pinakahuling papasok sa isip natin pag pinag-usapan yung love, di ba? Parang magkalihis sila, parang feeling ng mga tao, opposite ng mga bagay sila. And in fact, di ba, maraming mga taong nagsasabi, no? Naku, huwag na natin pag-usapan yung Bible, di ba? Siyempre, iba-iba tayo ng interpretasyon dyan. Diba? Imbis na united tayo, magdi-divide lang tayo dyan. Wag na, just love one another na lang. Diba? Yun yung madalas nating naririnig, no? Which is a very dangerous idea. Diba? If we truly want a growing love, napaka-importante po. Napaka-importante na nakaangkla ang pag-ibig na ito sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? Ito po yung pinakagusto kong i-emphasize. No? Gusto kong i-emphasize ng mainam ito sa mensahe this morning. We cannot know true love by simply looking at our culture. We cannot know true love by simply asking people, ano ba ang love language mo? Diba? Paano mo ba gustong itrato kita? Diba? Paano mo ba gustong mahalin? No? Ano bang preference mo? Diba? We cannot know love by just simply asking people. Dahil yung fallenness, no, na minana natin sa ating mga ancestors, all our knowledge, lahat ng meron tayo, lahat ng even kaisipan or imagination, everything is bound to sin and loss. Diba? And so we can only know what love looks like by studying the character of God. Na siyang epitome ng pag-ibig. Diba sabi sa Biblia, God is love. No, God is love. So kung meron mang iisang definition ang love, yan ay ang ating Diyos.
Di ba? Yan ay ang ating Diyos. Sige po, palakpakan natin na Lord. Kaso ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, no, is that dahil takot tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, no, takot tayo na mabansagan na unloving, di ba? Parang ka naman di Christian yan, di ba? Dahil sa takot natin na mabansagang unloving, base sa paningin ng mundo, kasi ang mundo meron siyang sariling definition ng pag-ibig, di ba? Dahil ayaw natin mabansagan na unloving, sometimes we end up embracing things or accepting things or conforming to things kahit na hindi siya ayon sa salita ng Diyos. Di ba? Minsan nagko-compromise tayo kahit na hindi siya makaka-please sa ating Panginoon. Remember, love is not blind. Diba? Yan yung mga kadalasan sinasabi, love is blind. Hindi po, love is not blind. And love is not foolish. Diba? Hindi madaling maghoyo ang pag-ibig. Hindi madaling mag-gaslight ang pag-ibig. A growing love must be full of wisdom and knowledge na nakaangkla po sa salita ng Diyos. And so without the revelation of God's love, na siyang mababasa natin kahit saang pahina ka man ng Biblia pumunta, laging merong revelation ng pag-ibig ng Diyos doon. Diba? Kahit saang page ka man ng Biblia pumunta, without the revelation of God's love, hindi ka po makapagmamahal ng tama. No? Hindi ka pa makapagmamahal ng tama. So this morning, I want you to think of your loved ones. No? Yung iyong pamilya or kung iyong spouse nandito. Kasama niyo po ba yung inyong pamilya, loved ones? No? Kung katabi niyo sila ngayon, pwede niyo ba silang tignan? Yan. Or kung hindi niyo po sila kasama ngayon, sige isipin na, gamitin natin ang ating imagination. Yan. O kung nasa likod yung iyong loved one, sige, pwede mo ipihit yung iyong leeg para matignan mo ang iyong loved one. Yan. Diba? Yung mga kabataan dyan, lumilingon sa kanilang loved one. Ayan. So, ayan. Kaya ako sila pinatignan sa inyo. Kasi I want you to think of this. Sa tingin niyo po ba, with your loved one in mind, sa tingin niyo po ba, deserve ba nila ng tamang klase ng pag-ibig? Deserve ba nila ng tamang klase ng pag-ibig? Pag-ibig na hindi lacking na katulad ng pag-ibig ng tao, pero katulad ng pag-ibig sa'yo ni Kristo. Deserve ba nila yon? Diba? Pag-ibig na hindi nakabase sa definition ng mundo, pero pag-ibig na nakabase sa standard ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Kasi if yes, tulad nga ng sinabi ni Pastor Dan last week, treasure God's Word. Diba? Treasure God's Word. Laliman mo pa, kapatid, yung iyong knowledge sa salita ng Diyos. Laliman mo pa ang pagkakakilala mo sa Panginoon. Kasi because the more we know, or the more we grow in the knowledge of God's truth and His character, the more you will love others well. Diba? Hindi dapat baliktad eh. The more na lumalalim ka sa salita ng Diyos, mas lalo ka nang hahamak or nagja-judge ng ibang tao. Diba? It should be the other way. The more na lumalalim ka sa salita ng Diyos at sa pagkakakilala mo sa karakter ng iyong Diyos, the more kang makapagmamahal ng tama sa iyong kapwa. Yan. Yan, at pangalawa po, and this is our second and last point sa umagang ito, growing love is dependent on Jesus to produce His fruit in us. Yan, basahin ko po, yung ibubuod ko lang in verses 9 to 11. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ. And in verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, ang isang lumalagong pag-ibig, dapat kailangan na mumunga.
No? Ang isang lumalagong pag-ibig dapat namumunga. At ang pagiging fruitful po, nakasalalay o dumedepende kay Jesus para magkaroon ng bunga. So, ibig niyo po bang sabihin, relax na lang kami, wala na kaming gagawin? No? Pabanjing-banjing na lang ba kami dito? Kailangan passive na lang kami na hihintayin namin nakikilos si Lord para mag-produce siya ng bunga sa amin. Yun po ba yung ibig niyo sabihin? Of course not. No? So, para mas maunawaan niyo po, yung aking pinupunto, no? Let me use an illustration. Yan. Gusto ko pong mag-isip kayo ng isang literal na bunga o prutas. Kung ayaw niyo po ng orange, may favorite fruit ba kayo? Yun yung isipin niyo. No? Lagay niyo siya sa inyong mind. No? So, let me ask you, no? Can you make fruit happen? Makakapagpabunga ka ba? Kaya mo bang kontrolin o loobin na mamunga ang isang halaman? Diba? Kaya ba natin sabihin, dito ka ha, mamumunga. Itong sanga na to ha, dapat bukas may bunga na to. Ha? Bukas ha, 5:30. Diba? Magagawa ba natin yun? Diba? Walang tao. No? Walang tao ang may kakayanang makapagpabunga ng halaman. Diba? Ang magagawa lamang natin is to set the correct environment for that plant to grow and bear fruit. Diba? Ang magagawa lang ng tao, bubungkalin yung lupa, tsatsagain mo lang diligang araw-araw, diba? Lalagyan mo lang ng pataba, sisiguraduhin mo tama yung sikat ng araw, kung may insekto, tatanggalin, kung merong mga damo, dadamuhan, diba? And when all of this are ensured, saka mamumunga yung halaman, diba? So, fruit is a natural occurrence. No? Fruit is a natural occurrence. Ang bunga ay hindi tinatrabaho. Ang bunga ay outcome ng tinrabaho mo. Diba? Natural siyang magkakabunga. And ganun din sa growing love. No? A growing love will result in right living. Hindi mo na kailangan titigan yung fruit of the Spirit at isipin, ano ba dito sa mga fruit na ito ang kailangan kong mag-grow? Diba? We will grow in these areas kapag tayo ay lumalalim sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So it is a natural occurrence. No? Hindi mo mapipigilan to grow in righteousness. Balikan lang natin yung Galatians chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Oftentimes, tayong mga tao, gusto natin yung bunga. No? Gusto lang natin yung bunga. Gusto ko mabunga ako. Pero ayaw nating mag-undergo sa process ng paglago. Diba? Ayaw nating magbungkal ng lupa, nakakapagod. Araw-araw didiligan. Araw-araw, walang araw, itatapat sa araw. Diba? Gusto lang natin yung bunga. Gusto lang natin ng orange. Pero ayaw nating tiyagain na mabunga o pabungahin yung halaman. Diba? Oftentimes, gusto natin maging patient, tulad ng nabasa natin dito. Gusto natin maging patient, pero si Lord, hindi ka naman niya magically itatransform to be patient, di ba? O matulog ka na anak, gising mo bukas, patient ka na. Di ba? Hindi naman ganang trumabaho ang Panginoon eh, di ba? Ano gagawin ng Lord? Bibigyan ka niya ng mga tao na susubukin ang patience mo. Di ba? And when you deal with these people over and over and over and over and over again, di ba? Magugulat ka na lang, patient ka na. Di ba? Gusto mo maging kind? Sometimes iaalaw ng Lord na may mga taong unkind o undeserving sa kabutihan na pumasok sa iyong buhay, di ba? Will you allow the fruit of kindness to spring forth sa iyong buhay, di ba? You want to be faithful? Hindi isang araw pagising mo, faithful ka na. Di ba? Bibigyan ka ng Diyos ng mga consistent disciplines, task,
no? Na kailangan mong tiyagain, gawin every day. Magbabasa ka ng Biblia, mananalangin, attend ka ng church, paulit-ulit, linggo-linggo. May ulan man, may araw, maulan man o umaraw, may sakit ka man o wala. Hindi ba? Hindi ka man okay emotionally, feel mo man mag-church o hindi, meron ka man pinagdadaanan o wala, are you going to be faithful? You want to be gentle and lowly? Gusto mong magkaroon ng self-control? Diba? It's up to you to decide if you want to be fruitful. No? Pero ang sikreto sa pamumunga, tulad ng sinabi sa John 15:4-5, remain in me. Si Jesus po ang nagsasalita dito. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No. Apart from me, you can do nothing. Ang isang sanga, hindi siya mamumunga na, sige, try mo, tabasin ng isang sanga, hayaan mo siya na mamunga siya sa kanya sarili. Of course, hindi mangyayari yan, di ba? Kailangan ng sanga nakaugpong sa puno upang siya ay mamunga. And so, ganun din ang buhay nating Kristiyano. You want to be fruitful, remain in Jesus. Remain in Jesus. Maging dependent tayo sa Panginoon so that He will produce His fruit in us. And so as we close, no, dito na po ako magtatapos. As we close, tulad po ng panalangin ni Pablo sa ating nabasa kanina, that it is my prayer. Panalangin ko po para sa ating lahat that our love may grow more and more. No? Tulad sa ating 2 punto, pag-ibig that is filled with the knowledge of God's Word, at pag-ibig that is dependent on Jesus to produce fruit. Tayo pong lahat ay tumayo. And today, as we respond sa mensahe ng Lord, would you please take a moment and evaluate your kind of love towards your spouses, no? Pwede bang i-evaluate mo yung iyong pag-ibig sa iyong pamilya, sa iyong mga anak? Pag-ibig sa iyong neighbors and your friends. If you feel like your love is lacking, kung sa tingin mo ang pag-ibig mo, ang klase ng iyong pag-ibig na ipinararanas at pinadadama mo sa iyong kapwa, if you feel like it is lacking, kulang pa, o parang mali, parang hindi dapat, kung ito ay feeling mo malayong malayo sa klase ng pag-ibig ni Jesus para sa iyo, today as we respond and worship the Lord, nawa tayong lahat ay magpakumbaba sa Panginoon. Ihingi natin ang tawad. Manalangin sa banal na Espiritu to lead us to love like Jesus. Alam ko pong during response songs like this, ang ginagawa natin, lumalapit tayo sa altar para maipanalangin. But today, bilang sign, no, ng ating pag-ibig sa ating kapwa, pwede bang dito palang sisimulan na lang natin? I want you to grab a partner. Mas maganda kung pamilya mo ito. Kung kasama mo ang iyong pamilya today, pwede bang mag-partner up kayo ng iyong pamilya? Later on, after
ng response song natin, I will give you a moment to pray for each other. Ipag-pray nyo yung inyong pag-ibig sa isa't isa, pag-pray nyo yung inyong pamilya. And kung hindi nyo kasama yung iyong family, if you have your friend with you, or kung sino man, pwede bang hanap tayo ng ating partner na pwede nating makasama sa panalangin? Or kahit hindi partner, kung grupo kayo, pwede na kayong mag-pray as a group, no? And let's just pray for one another. Let's express our love toward each other sa pamamagitan po ng panalangin. Alam kong kilala mo yung iyong katabi. Kung hindi mo man siya family, no? Kung family mo siya, alam kong kilala mo siya. And ikaw yung mas maraming pwedeng maipanalangin para sa iyong kapatid, no? And if hindi ka naman pamilya, just ask the Spirit to guide you how to pray for that brother or sister. Sige po. Today, let's just worship the Lord. Hayaan lang natin kumilos ang banal na Espiritu. Hayaan lang natin na i-transform tayo ng Panginoon and just do whatever needs to be done sa umagang ito. Lord, kami ay magpapaubaya, Panginoon. Kami ay umaawit sa iyo, God, because we believe that you are worthy, Panginoon. Papasalamat kami sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin. We have seen how much you have loved us, Panginoon. An everlasting and unconditional love. Yes, we worship you, God. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.